Kaya minsan, nami-mistake nyo po as oily skin ka. Pero kung totoo, dehydrated ka na. Pwede ko malaman, ano to? Tapos hindi lang mukha ko ang ginanon, pati yung scalp. Si Tita Jack. So alam niyo na, ako ang bagong ambassador ng Candy Skin. Alam niyo, di ba? Lalo niyo aking pag-agandahin dito. Ano ko na maganda ako? Pero lalo niyo aking pag-agandahin. Magkita niyo tayo dito sa Candy Skin. Pikit po. Photo taking finished. Okay. Okay. Kalalakan natin ay parang nahihirapan yung machine. Parang nahihirapan yung machine. Unahin po natin basahin is yung skin moisture content po nyo. Oo. With the skin moisture content po, 34%. Target po natin is around 45 to 50% po ang skin moisture content natin. So mababa po, may possibility na dehydrated po kayo. So pag dehydrated po tayo, yung body natin, dehydrated din automatic yung skin natin. Kaya minsan, nami-mistake nyo po as oily skin ka. Pero kung totoo, dehydrated ka na. Kaya nagpo-produce ng sobrang oil yung skin. Or pwede din naman talagang dry skin po kayo. Oo, hindi oily ako eh. Opo. So yun, may possibility dehydrated skin po. Kung mababa po yung water intake ninyo, kailangan po natin siya i-improve, pataasin po natin. Kailangan mag-board Po, at least mga 2 to 3 liters daily po. Lalo na po kapag wet kayo, exposed kayo sa araw, inom tayo ng maraming water. Ito po, automatic po kapag dehydrated skin po kayo, so ang makikita natin dito is yung ganito po yung sa T-zone area. Ito naman po yung mga enlarged pores na pwede nating ma-target kapag nagkaroon na tayo ng routine po sa facial treatments po natin. So kung na po kailangan natin ng facial cleaning, with the spots naman po, okay naman po. Wala naman dito yung wina-watch out natin ng kulay po, yung kulay green. So pag mayroon green po dito, may melasma kayo. So wala naman. Pwede ko malaman, ano to? With the wrinkles po, more on sa forehead area and sa may crown skin po. Siyempre po dahil po sa line of work ninyo, lagi kayo nagsasalita and expressive po yung face ninyo. So nakikita talaga natin na dito po nagkakaroon po ng mga markings po or linings. Address naman po yan with the facial resurfacing po like yung mga rejuvenation. So pag nag-peel off po yung skin natin, nababawasan po siya unti-unti. Ito naman po yung mga acne or patubong acne, tsaka yung mga naging markings or scarring niya. So ito lang yung mga nadedetect po niya sa hair. Ito naman po yung under eye area, okay naman po. Hindi naman po siya pigmented. Sa skin color po, white, nadedetect niya as white. So maputi daw po yung skin ninyo. Dito po sa deep detection, ito yung sensitivity niyo po sa araw. Nagsasunblock po kayo. Bihira eh, kasi bihira na ako lumalabas. So definitely, wala naman akong suntan. Unless yung nagdadagat talaga ako, pupunta ng resort. Opo. Yan. So kailangan po, napoprotectionan pa rin yung skin natin doon. And bukod po doon sa cellphone, computers, yung light po noon, may effect din siya sa skin natin. Ay, ito na lang. Meron din pala yun. With the UV spots po. UV spots po, ito yung mga naiiwan na spots po pag nagkakaroon tayo ng exposure sa UV din. So kapag napabayaan natin siya and mas lumala siya, pwede siyang mag-create po ng mga iba't ibang skin damage po like yung melasma or pwede din po magkaroon tayo ng mga other pigmentations. Ito po yung ina-ask po ninyo kanina, yung sa pigments po ng skin. So kung makikita po ninyo, ang normal color ng skin nyo po is ito. Okay. Mga nasa sides. Then the rest po ng mga pigments, alimbawa po kagaya nito yung mole po ninyo, nakikita niya as dark kasi nasa top layer po siya ng skin natin. So iba't ibang layers din po yung mga pigment na nakabaon sa skin ninyo. Lalo na po dito sa area na to na nagkakaroon din ng mga markings po. Sa forehead po, possible po, nakikita ko po kasi is meron kayong mga hypopigmentation. So mayroong mga parts na maputi compared dun talaga sa tone ng skin nyo po. UV acne po,
Nagkakaroon po tayo dito kapag nagkakaroon ng exposure sa araw. Then kung mapifeel mo siya sa skin mo, siya yung parang medyo bumpy yung skin mo or makate. Or kung familiar po kayo, parang siyang bungang araw. So yun po. Dahil lang po siya sa UV. So yung iba nami-mistake siya as breakouts po. Ito naman po is yung mga collagen fiber. So kung kagaya kanina, nakita po natin na dun sa mga wrinkles, etong parts na to yung nagkakaroon ng mga linings. So kitang-kita din po natin na dito po yung area na merong kumbaga merong pagkapal or merong damage yung collagen fiber natin. Ang normal po nating collagen fiber sa skin po natin is dapat yung pantay talaga siya overall. Parang siyang ano ma'am, parang tela po siya. Parang tela na overall pantay po yung tela dapat. Then pag nagkaroon ng punit yung tela, ganun din po yung representation ng collagen fiber sa forehead. Kaya siya nagkaka-lines po. Kung representation po kung gaano ka-smooth yung surface ng skin mo. So, hindi siya smooth. With the skin prediction naman po, mas nagiging mabilis yung aging ng skin natin kapag wala tayong proper skincare routine po and wala kayong maayos po na ginagamit din na sunscreen. Pwede natin ma-reach yung ganitong level or pwedeng more pa po pagka nagkaroon na tayo ng maganda pong skincare routine. Overall general report po, ang age niyo po is 40, tama po? 40, magpo-41. Skin age is 40, ang skin age niyo naman po is 29. Ay! Oh, bata! Malaki yung binata ng skin niyo po. Oo nga. Ibig sabihin, meron po kayong ginagawang maganda sa skin niyo. Tama pala yung ginagawa. Pero, syempre, dapat mas maganda. Pwede pa natin yun mas i-improve pa, yung 29. Wala yung maging 90 na lang. Pwede po. Diba? Karamihan po nang na-undergo namin ng skin analysis, laging may red. So, for sa inyo naman po, hanggang dito lang tayo sa Anong may red? Yung red po Parang red flag na yun. Opo. Red alert. Yun yung pinaka-alerting na po na color dito pag nakikita natin. Dito tayo sa orange. So, ang kailangan lang natin kung pinaka-i-address is yung pores and yung pagkakaroon natin ng mga maliliit na. Recommended po kayo for facial cleaning, tapos mga treatments po na nakaka-rejuvenate ng skin. And sa products naman po, recommended po kayo for acne products po since nag-oily yung skin niyo. Alright, thank you. A few moments later. And ayan, Jexter, nakita nyo naman yung mukha ko namumula. Ang ginawa sa akin ay PRP, di ba? Tama. PRP. So, inano siya, ano ba dito? Kasi ang mukha ko, medyo may mga discoloration ako. Like here, ayan, nakita nyo, medyo dito, pinantad siya ng boga tsaka dito. Tapos, hindi lang mukha ko ang ginanon, pati yung scalp. Pero yung scalp, wala naman akong problema. Para lang din mas makapal ang hair, di ba? Parang mas nakapagbaba. Kung napapansin yun, hindi ako masyadong kapagsalita kasi alam mo yung pakiramdam ko ngayon. Yung parang tinunat talaga yung mukha ko. Promise. Alam mo, ang ganda nitong ginawa sa akin kanina. Hindi ko na lang nakunan kasi nga nakatulog ako. Pero yung ganong kasarap, yung ginawa sa akin, nakatulog ako. Feeling ko minamasahin na yung mukha ko. Kasi nakatulog ako, hindi ko naramdaman. Ginising na lang ako, tapos na. So, ayan, nakikita nyo, namumula siya. Pero, hanggang ano lang to, hanggang bukas. Parang bukas okay na siya. Iba-iba raw to kasi ako medyo maputi yung skin ko. So, pula, kalalabasan. So, kung medyo may dark complexion ka, itim. Pero mabilis din siyang ma-wear ko. Yun, diba? Pero hindi pa yan ha. Ipapakita ko syempre sa inyo yung ano nito, yung finished product. Pinapakita ko lang sa inyo naman. So, diba? A few moments later. So, ayan, Jexters. Ito na nga yung update from kahapon. Diba, nakita nyo yung pulang-pula. So, ngayon, namumula pa rin naman, pero hindi na yung katulad kagabi na talagang pulang-pula na malala. So, ayan. Pero mga part kasi na medyo tinagalan ng konti para mawala. Like, may mga discoloration ako dito, here, at saka dito. Ayan. May mga scars din na dapat tanggalin, Jexter. So, ito pa lang yung pwede namang mag-makeup pero powder lang daw. Eh, since hindi naman ako nagpa-powder, so hayaan ko na lang ganyan. Para mistisa lang ang look. I-update ko ulit kayo, Jexter, sa kung anong kalabasan. Diba? Antayin nyo to sa sa mga susunod kong vlog or sa showbiz update. Diba? Fresh. Tisay! One eternity later. Hi, Jexters! At eto na tayo sa ating
day 2 ng after kong magpa-PRP din sa NB of course. Ayan, nakita nyo naman. So, may nagbabago. Actually, nag-subside na siya talaga. Ito na lang yung mga may marks din. Kasi yan yung talagang binabara nung dahil yan kasi yung dapat matanggal like yung mga discoloration ko here. Tsaka yung mga peklat, yung mga dark marks. Ayan. Yung mga yan. Tapos naglagay na rin pala ako nitong sunblock gel nila. Actually, pag ginawa kayo doon, meron silang ibibigay. Kasama rin to sa package na kukunin nyo. May ibibigay silang mga ganito, sabon, lahat, night and day cream na ilalagay nyo habang nagpapagaling kayo nitong nitong ginawa sa inyo, nitong PRP. So, ayan, day 2 na to ngayon ha. So, marami namang nakapansin na may nagbago na. Pero, ang maganda lang kasi, hindi nila napansin na, wow, bagong pala yung mukha mo, yung namamaga, hindi napansin talaga. Kaya, kahit si Mama Loy, nagtaka siya nang sinabi niyang ay, parang hindi naman ginawa yung mukha mo, parang ganun. Kasi mabilis lang din akong gumagaling. I mean, mabilis ako talagang nag-heal pag Pag broken-hearted lang ako, medyo natatagal. Hindi, ayan. So, ayan, Jexter, sa mga gustong mag-avail nito sa NB, syempre, hindi pa yan, di ba? Hindi pa magaling. Makikita nyo na yan sa mga susunod kong vlog, sa mga susunod kong video. Makikita nyo na yung pagpapagaling ko. At syempre, ayan, makita nyo, para na rin siya talagang nag-uunat ng mukha, ng balat. Kasi nagtatight yung balat niya. Ayan, Jexters. Ang NB ay nasa tapat lang ng ABS-CBN sa may Mother Ignacia. Sa may Grandia Place. Doon lang siya sa baba. Makikita nyo na agad NB. So, punta lang kayo doon or tumawag muna kayo kasi hindi sila ng walk-in. Dapat may appointment kayo kasi lagi talaga silang puno as in. Ayun. Kaya puntahan nyo na lang sila, Jexters, at antayin nyo na lang sa mga susunod kong video ang kalalabasan nito. Sa ngayon, ito lang muna ang mapapakita ko sa inyo. Jexters, kung nagustuhan nyo to, please like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong vlog. Jexters, antayin nyo to sa mga susunod kong vlog ha. Panoorin nyo. See you, Jexters!